Natatangi ang dakong ito. Sa pangalan pa lang, kakaiba na ang kahulugan. Ito ang libingan ng mga bayani. Ngunit ayon mismo sa tagapamahala ng libingan ng mga bayani, hindi lahat na nakalibing dito ay mga bayani. Malaking anomalya nga ba sa kasaysayan kung ililibing si dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani? Kami ay nagtanong, kami ay nag-usisa. Ako si Alvin Barcelona at ito ang Radyo Inquirer 990 Special Report. Ilang linggo nang naihanda ang dakong paglilibigan kay dating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos. Desidido si Pangulong Rodrigo Duterte na ipagkaloob ang paglilibing kay dating Pangulong Marcos sa libingan ng mga bayani bilang dating Pangulo at dating sundalo. Dahil sa hindi natitinag na pahayag ni Pangulong Duterte sa usapin ng Marcos burial sa Korte Suprema, tumakbo ang grupong kontra sa pasya ng Pangulo. May report si Erwin Aguilon. Matapos ihayag ng Pangulong Rodrigo Duterte na tuloy na ang paglilibing kay dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani, kaagad umalma ang iba't ibang grupo, lalo na ang mga naging biktima ng batas militar. 6 na petisyon ang inihain dito sa Supreme Court laban sa Marcos burial. Kabilang sa mga naghain sina dating Bayan Muna Party List Congressman Sotoro Campo, Nery Colmenares, dating Congressman Edsel Lagman, pamilya ng mga desaparecido, dating CHR Chairperson Eta Rosales, dating Senador Hirson Alvarez, mga estudyante ng University of the Philippines at Algamar Latip. Ayon kay dating Bayan Muna Party List Congressman Nery Colmenares, labag sa batas ang plano paglilibing kay Marcos sa libingan ng mga bayani. Labag ito sa batas, may batas kasi na Republic Act 289 na nagsasabing only those who deserve emulation and conserve as an inspiration ang mga libing doon sa LNB, no? Libingan ng mga bayani. At pangalawa, labag din ito sa public policy. May mga policies tayo sa human rights. Halimbawa, yung Republic Act 10368 o yung kompensasyon sa mga biktima ng martial law ni Marcos na malalabag kung ilibing mo doon. Parang bibigyan mo ng pera ang mga biktima, compensate mo sa injuries nila, i-recognize mo. Tapos, kikilanlanin mo na hero yung tao na gumawa nito. No? So, labag yan doon. At pangatlo, labag din sa Constitution. Dahil ang Constitution may mga provision na ang state should defend, support human rights. Dapat i-ensure na may human rights ang lahat, magturo ng human rights. Sinabi ni Colmenares na ang dahilan kung bakit ipinagpipilitan ng pamilya Marcos na ilibing sa libingan ng mga bayani ang dating diktador ay dahil sa isyong politikal. Bakit ini-insist ng mga Marcos na malibing si Ferdinand Marcos doon sa libingan ng mga bayani sa loob ng maraming taon? Ang purpose nila is basically gusto nila magkaroon ng strong na mensahe na hindi diktador si former President Marcos. Kung may dapat mag-move on, iyon ayon kay Colmenares ay walang iba kundi ang pamilya Marcos. Taka nga ako naka-address sa mga biktima at sa mamamayan na ninakawan. Ang challenge na kalimutan nyo na yun, mag-move on na tayo. Para bang ang rapist, ang nagsasabi sa rape victim na kalimutan mo na yung krimen, mag-move on na tayo. Syempre, ang sasabihin naman ng rape victim, wala namang problemang mag-move on. Aminin mo naman na nang rape ka. O kaya may accountability at katurungan man lang dito. Ang mga Marcoses, they never admitted na may human rights violations noong panahon ng martial law. Paano yan makakalimutan ng mga biktima? Anong ibig sabihin na nagsinungaling kami, ang mga biktima? So, hindi pwede ang ganong tipong closure
And in fact, hindi closure ang mangyari dito. Lalo pang mag-exacerbate ito sa wounds na hindi pa gumaling dahil wala namang hustisya at katarungan eh. Sabi ko nga, bakit hindi sa mga Marcoses nakadirect yan? Daw mga Marcoses, mag-move on na kaya kayo. Kalimutan nyo na kayang ilibing pa si Marcos doon sa libingan ng mga bayani. Para kay Colmenares, magiging masama ang tingin ng mundo sa Pilipinas kapag nailibing sa libingan ng mga bayani si Marcos. Pag mag-move on at libingan ng mga bayani si Ferdinand Marcos, ang sasabihin ng international community, we're probably one of the weirdest countries in the world. Hinirang ang people power noong 1986 as an inspiration kung paano ang isang mamamayan ay ipinaglaban ng kanyang karapatan. Only to find out na hero pala siya. Anong sasabihin ng international community sa atin? Humingi kayo ng tulong dati para i-depose siya. Tumulong naman yung international community. Ngayon, hero pala yung dinipose natin. Hindi rin dapat na maging simbolo lamang ang paglibing kay Marcos sa libingan ng mga bayani, ayon pa sa dating mambabatas. Ang sabi ng iba, symbolism lang naman yang symbolism lang naman yang mensahe ng paglibing sa libingan ng mga bayani. Pero napakahalagang symbolism yan para sa mga biktima ng martial law. Parang ang nangyari, ang mga biktima uugod-ugod pa hanggang ngayon. At matanda na, marami na namamatay. The victims will be forgotten na siguro ng marami sa ating mga kabataan. But the dictator will be remembered pa. Yun ang masakit doon eh. Siya pa ang naalala. Sinabi naman ni dating Commission on Human Rights Chairperson Eta Rosales na pinatalsik ng taong bayan si Marcos noong EDSA People Power ng taong 1986 na malinaw na mensaheng nagtaksil sa sambayanan si Ginoong Marcos. This people power, peaceful people power uprising actually ousted Mr. Marcos as President of the Philippines. So that ouster, that vos populi, is the highest and supreme sovereign will of the people, that Marcos was a betrayal of the Filipino people's trust and confidence for the presidency. And the most concrete expression, legal expression, of this protest of the Filipino people and their aspirations is found in the 1987 Constitution, which is considered a human rights constitution, and in fact one of the best human rights constitutions in all of Asia. Kahit anya hindi bilang dating Pangulo at bilang sundalo, mali pa rin na mailibing sa Marcos sa libingan ng mga bayani, giit pa ni Rosales. Even not as a president but as a soldier, remember that as a soldier, he is also the highest soldier of the land, which is the commander-in-chief, right? Okay, as a soldier, there are instructions by the AFP. In 2000, this is known as the AFP instructions on the burial of people in libingan ng mga bayani. So, sino-sino itong mga ito? Doon in-include na mga statesmen, mga presidents, mga soldiers, but soldiers of valor. Yung mga awardees of medals of valor, o di kaya yung mga sundalo na naging veterano sa Second World War. No? Kapag anya na ilibing si Marcos sa libingan ng mga bayani, lalabas na binabaliwala ng kasalukuyang pamahalaan ang ating kasaysayan. Ang implication nun, yung gobyerno, binabaliwala ang kasaysayan. Binabaliwala yung EDSA Revolution. Binabaliwala at saka kinokondone yung violations committed against the Filipino people. Then this government will sweep it under the rug. And what it does is it betrays the Filipino struggle for justice, freedom, and democracy
against dictatorship and one-man rule. So what kind of a government, what kind of a country are we pagka ginanon mo? Pero sino ba sina Nery Colmenares at Eta Rosales noong batas militar? Ano ang kanilang sinapit sa kamay ng militar? Na-torture ako for 1 week. And nakulong ng 4 na taon. Sabi ko nga, wala naman akong nagawang krimen, wala naman akong nasaktan kapwa ko. Hindi ko maintindihan bilang 18 anyos kung ano ang rason ba't ako hinuli. Tapos torturing mo, 18 anyos. Ang mga pinaglalaban namin ng mga estudyante noon, hindi sang-ayon si President Marcos dahil gusto niyang ban yung student council o student papers. So that's basically until I was a total of 4 years ang kulong ko. So 4 years naman ang buhay kong nawala. The first thing na ginagawa ng military sa torture is to humiliate you. No? So, pinasulat ako sa isang papel, mag-confess daw ako. Siyempre, sinasabi ko na student Catholic action ako. Pagkatapos noon, dahil hindi ko daw ina-admit na NPA ako, na pinakain sa akin yung papel. So, ang torture lasted for about, I couldn't remember, siguro 7 days, 6 days, hindi ko malala, mga 6 to 8 days siguro. Ang simula niyan bugbog, tapos nalala ko, every night yan, alas 9 ng gabi, alas 10 ng gabi, magsisimula na sila mag-torture. Bugbog yan, mga paso ng sigarilyo, lagyan ka ng M16 na bala dito sa iyong itong fingers mo, tapos isi-squish nila yan. Ang sakit nun, ang sakit. Tapos 2 pa yan. Tapos parang meron silang parang kuryente dito na pinapalo sa akin dito. So, tendency mo, kukuryente ka, tapos magugulat ka, tapos may susuntok dito sa harap. Lahat yan, mga physical torture for 3 to 4 days. Ako yung teacher noon. At nung panahon ng batas militar, dinakip ako 2 beses. At sa pagkakadakip sa akin, yung pangalawa, yung una 1972, yung pangalawa 1976. Pagkatapos noon, nagkaroon na ako ng kwan, noong 1976, we were already underground. Kasi kailangan mag-underground ka. Kung di ka mag-underground, kukulungin ka. Nagkamali ako, bumisita ako sa mga anak ko kasi may pamilya ako. So, nahuli nila ako. Pero nahuli nila ako sa isang restaurant na pinuntahan ko. Doon na-torture ako. I'm a torture victim. 1972 kami yung halimbawa ng smiling martial law. Pero noong 1976, iba na ang ihip ng hangin. Ngayong linggo, naglabas ng status quo ante-order ang Supreme Court upang bawalan ang anumang aksyon sa loob ng 20 araw. Isasagawa rin sa araw ng Miyerkules ang oral arguments ukol dito. Pero ang tanong ngayon, pipigilan ba ng Korte Suprema ang paglilibing sa dating diktador o hahayaan na lamang na maihimlay ito sa libingan ng mga bayani? Bayang nagtatanong, mamamayang nag-uusisa, ako si Erwin Aguilon. May mga napatay o nawala na lamang noong panahon ng martial law na ngayon lamang nagsalita ni dahil sila ay nakalimot. Nakausap ni Ricky Brosas ang veteranong photojournalist na si Mel Cortez. Ang kapatid ni Mel ay napatay noong martial law. Para kay Mel, 10 ng kanyang pamilya, walang puwang sa libingan ng mga bayani ang pangalang Marcos. Narito ang report. I have proclaimed martial law in accordance with the powers vested in the President by the Constitution of the Philippines. Hindi malilimutan ni Mel Cortez, isang veteranong photojournalist, ang araw ng ideklara ang batas militar sa Pilipinas. Ngunit mas lalong hindi malilimutan ni Mel ang kwento ng pagkamatay ng kanyang kapatid. Emosyonal na ibinahagi ni Mel ang masaklap na sinapit ng kanyang nakatatandang kapatid na si Hernando Adrian Cortez noong panahon na umiiral ang batas militar. Hanggang ngayon,
Ramdam ko ang bigat sa damdamin ni Mel habang isinasalaysay ang pagdurusa ng kanyang kapatid sa pagkawala ng kanilang mahal sa buhay. Mahigit 3 dekada na ang nakalilipas simula nang ito'y maglaho noong Agosto ng taong 1983. Halos 2 taon na noong na-lift ang martial law, ngunit ani Mel, hindi naman talaga nabawasan ang kapangyarihan ng militar sa pangalan lang na wala ang pag-iral ng batas militar. Nalaman namin sa kanya na siya ay nasa Davao na lugar, hindi namin alam kung saan. Na ang ginagawa daw niya ay nag-organize ng mga union sa mga plantation. Parang ganon, mga tinutulungan niya. Nasa trade union siya, organizing. Kwento pa ni Mel, taong 1983 nang may dumating na sulat sa kanilang tahanan sa Quezon City mula sa kasamahan sa pakikibaka ng kanyang kapatid. Nakasaad sa nasabing sulat na napatay umano ang kanyang nakatatandang kapatid ng militar sa Davao. Isang araw nga, noong mga August 1983, no? 33 years ago, may dumating sa bahay na may dala-dala ng sulat at sinabi niya na napatay daw yung kapatid ko. Mga kasama niya Sa Kilusan. sa Kilusan na napatay daw. Saan daw, sir? Doon sa may Davao area, no? At wala pang detalye kung basta hindi pa nila nakikita yung bangkay. Pero sinasabi na meron silang sulat na parang nakikiramay, no? Sulat pakikiramay sa pamilya. Ang makapagpapatunay anya sa sinapit ng kanyang kuya sa kamay ng militar ay si June Evasco, na nooy political officer sa Kilusan na kinaaniban ng kanyang kapatid at ngayon ay secretary to the cabinet ng kasalukuyang administrasyon. Matagal na panahon na hindi ako kumibo. Ako ay social media campaigner ni Duterte. Panahon na para ilabas ko itong kwento na ito after 33 years, no? Para malaman ng ang buong Pilipinas, hindi lang ng mga kamag-anak ko at ng mga kapatid ko, na merong mali sa desisyon na to na ilibing, no? Si Marcos sa libingan ng mga bayani, no? Na naniniwala ako na yung pag-o-honor sa kanya sa paglilibing sa libingan ng mga bayani ay pagdi-dishonor sa mga victims ng martial law, mga na-rape, mga pinatay, no? Kasama na dyan yung kapatid ko. Si Hernando ay isa lamang sa mga itinuturing na diseparasido o biktima ng enforced disappearance. Ang tulad niya ay mga individual na naglaho na lamang na parang bula at hanggang ngayon ay hindi pa natatagpuan. Ang paniniwala ko kasi ay hindi pwedeng mag-move on, no? Kung walang bangkay na nakita. Hindi ako pwedeng mag-move on kung walang lamay na naganap. No? Hindi ako pwedeng mag-move on kung walang libing yung kapatid ko. Ang sugat sa dibdib ng pamilya Cortez na kanilang kinimkim sa loob ng 33 taon ay tila muling naging sariwa sa planong paghimlay kay dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Hindi na iwasan ni Mel na mag-post sa kanyang Facebook account at kanyang pagtutol sa naturang plano na mismong si Pangulong Rodrigo Duterte ang nagsusulong.
Ito na yung pangatlong beses na inilibing siya. Sa Hawaii, inilibing na siya. Sa Batak, inilibing na siya. At ililibing ulit siya sa libingan ng mga bayani. Eh, ang kapatid ko, kahit minsan, hindi pa nailibing. Wala nang lamay, wala nang bangkay na nakita. Naniniwala si Mel na malaki ang naiambag ng kanyang kapatid para sa pagkamit ng demokrasya ng bansa. Naniniwala siyang malalapastangan ang dugo na ibinuwis ng kanyang kapatid na si Adrian kapag naihimlay sa libingan ng mga bayani si Marcos. Naniniwala ang pamilya Cortez na ang libingan ng mga bayani ay para lamang sa mga taong karapat-dapat na namatay at hindi iyon si Marcos. Bayang nagtatanong, mamamayang nag-usisa. Ako, si Ricky Brosas. Never again itong sigaw ng mga grupong kumakalampag sa Korte Suprema. No to Marcos burial sa libingan ng mga bayani. Ngunit may mga grupo din na ang sigaw, maituturing na bayani si Marcos. May report si Isa Abendaño Umali. May mga kumukontra, pero may mga kumakatig din sa paghihimlay kay dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Dating kritiko ng former president, pero ngayon nagbago ang pagtingin kay Marcos. Si Buhay Party List Representative Lito Atienza. Kamakailan lamang nag-privilege speech si Atienza sa plenaryo ng Kamara kung saan binigyan linaw niya na wala raw kasalanan si Marcos sa pagsabog sa Plaza Miranda noong August 21, 1971. Kung dati niya ay minumura niya si Marcos, nag-iba na umano ang kanyang pagtingin sa dating Pangulo. Alam nyo, napakatagal ng panahon ang nagdaan. About 30 years ago since we liberated ourselves from martial law and the dictatorship. During those years, akala natin napakasama ni Marcos. Ako, biktima ako ng Plaza Miranda bombing. Ito'y nabanggit ko noong August 21 in a privilege speech. Sabi ko nga, ako nung nangyari yung Plaza Miranda and I was there, the first grenade exploded right in front of me. I saw violence, blood, death all around. At talagang si Marcos ang sinisisi ko. Marcos ang minumura ko. Marcos ang minumura namin lahat ng mga liberal. All of us, not a single one would deny that minura namin si Marcos and dala-dala namin yung sama ng loob na yun for so many decades. But now, looking back, and history has already unraveled the truth about the Plaza Miranda bombing. And lumalabas, hindi naman pala si Mr. Marcos na nagplano mo. Yung karagatan landing na sinabi niya, naglanding na ng isang bapor, armas ang mga komunista. Sabi namin, bola yan. Ngayon lumalabas, totoo yun. Ang sabi niya, nag-declare siya ng martial law. I am saving the republic. Andiyan na ang mga komunista. Sabi natin, kalokohan yan. Gumagawa ka na naman ng istorya. Totoo pala. So marami na sa mga akala natin, totoo. Marcos was the architect of everything bad for the country. Lumalabas, hindi naman pala ganun ang katotohanan. Hayaga din ang pagsuporta ni Atienza sa pasya ni Pangulong Rodrigo Duterte para sa Heroes Burial para kay Marcos. So at this point in time, where the body of the former president has been lying in Ilocos Norte, the family has been begging for him to be buried here at the libingan ng mga bayani at ng mga pangulo. Let's not forget that. And he was a former president. So, on that basis, kalahati nung intention for the burial site, he deserves. And may karapatan siya. Ang Pangulong Duterte nag-decide. Siya hinalal nating maging Pangulo. Ako, hindi ko siya binoto. Pero siya binoto ng 16 na milyong Pilipino. Ngayon ba naman, kukontray pa natin siya on a mere decision. Ilibing na natin si Mr. Marcos. Sumisigaw naman ngayon yung iba. Hindi, palagay ko, ibigay na natin sa kanya. Let's depend on his wisdom. I'm sure he's also guided by his own wisdom.
And he won the election. He made a decision. Huwag na nating hayaang maging dahilan pa sa hidwaan nito. Let's support the decision. Binigyan diin ni Atienza na maraming nagawa si Marcos para sa ating bansa. Rason kaya karapat-dapat ang dating presidente sa Heroes Burial. Apela naman ng kongresista sa mga mamamayan, hayaan na lamang ang kasaysayan na magusga kay Marcos. Sabi ng tatay ko nung araw sa akin, huwag mo masyadong sisihin si Presidente Marcos. Marami ring mga mabuting ginagawa yan na kailangan i-consider mo para balanse ang pananaw mo. At that time, I cannot accept that kind of advice. I used to debate, angrily argue with my father when he would caution me. But now, as I said, that I have seen also, may mga katotohanan ayaw kong tanggapin noon. Meron din naman, marami namang nagawa si Mr. Marcos. Yung mismong batasan na tinatayuan namin ngayon, yan siya nagpatayo niyan yung mga malalaking programa na ngayon ay nagagamit ng ating ekonomiya, siya rin ang nagpatupad. So, balansin na lang natin ang ating sarili and let history judge him. Ang mga loyalista ni dating Pangulong Ferdinand Marcos hindi maitago ang excitement sa Heroes Burial para sa hinahangaan nilang Pangulo ng Pilipinas. Siya si Ginang Cherry Covarrubias, kilalang Marcos loyalist. Sa loob na mahabang panahon, ang tanging hangad niya ay maihimlay sa libingan ng mga bayani ang pumanaw na dating Pangulo. At ngayon, anya, abot kamay na ito. Salamat umano kay Presidente Duterte. Nako, masaya kami. Kasi sabi ko nga, by the grace and mercy of God, binigyan tayo ng Diyos, ng Presidente, na talaga namang may paninindigan, nakahandang ipatupad ang batas. Kasi talaga naman nasa batas yan, no? Sabi ko nga, yung sinabi ni Presidente Duterte, talagang nakakatuwa kasi parang healing na rin yan ng bayan eh. Diba? So, masayang-masaya kami. Pero, nakakalungkot lang kasi itong mga anti-burial, ilan lang naman yan eh. Nakakalungkot kasi naloko na nila yung pamilya nila na kunwari maganda ginagawa nila sa bayan nila, yung pala they wanted to overthrow the legitimate government Marcos. Pagkatapos ngayon against sila sa burial. Tapos ang bayan ng Pilipino, niloloko nila, sasabihin nila, magnanakaw, human rights violator. It's not true. Tapos ngayon, lolokohin naman ang Korte Suprema. Aywan ko lang kung magpapaloko ang Korte Suprema. Because nagsalita na ang Presidente, nasa batas, at saka meron tayong military regulation eh. So yun ang dapat sundin. Katotohanan lang ang palitaw, nakakapagod na ito. We really have to always speak up for the truth, for truth is God. Para kay Covarrubias, dapat magpasalamat pa ang mga Pilipino nang ideklara ni dating Pangulong Marcos ang martial law. Alam mo, there is no such thing as perfect government. Pero kung titingnan mo, babalikan mo ang kasaysayan, sabi ko nga, especially when Marcos declared martial law, that was the best thing that ever happened to our country. Otherwise, wala tayong demokrasya ngayon. Because of that declaration of martial law, meron tayong demokrasya. Kung walang hahadlang, magpasya ang Korte Suprema pabor sa Marcos burial, nais-anya ng mga Marcos loyalist na personal na masaksihan ang okasyon na ito. Ang preparation namin is talaga yung mga loyalista, gusto nila talaga pumunta talaga, makibahagi sa libing. Alam mo, dream namin yan eh. Because especially me, I believe in the legacy of the late President. Ihihimlay na siya eh. Kaya marami kaming mga loyalista na all over, kahit nasa ibang bansa, gusto nila pumunta rito. Pro o anti-Marcos, nag-aabang sa pasya ng mataas na hukuman. Lahat may iba't ibang pananaw kung nararapat ba ang isang heroes burial para kay Marcos. Pero ang tanong, matuloy ito o hindi, handa na ba ang Pilipinas na makamove on? O mananatili pa rin ang pait ng martial law, lalo na sa mga biktima nito? Maihimlay man o hindi, ang dating Pangulo sa libingan ng mga bayani. Bayang nagtatanong,
mamamayang nag-uusisa. Ako si Isa Avendaño Umali. Sa bawat pagpapalit ng administrasyon, ang usapin ng paglilibing sa libingan ng mga bayani kay dating Pangulong Ferdinand Marcos ay laging pinagtatalunan. Para kay Pangulong Duterte, ang usaping ito ay labis na nagdudulot ng pagkakahati-hati sa bansa. Pagod na si Duterte sa debate sa isyung ito at sa tingin niya ay panahon na para tuldukan. Time to heal, time to move on. Bilang dating Pangulo at dating sundalo, may puwang sa libingan ng mga bayani si Marcos. May report si Chona Yu. Sa kabila ng kaliwat kanang protesta, tila hindi na matitinag ang desisyon ni Pangulong Rodrigo Duterte na ilibing ang mga labi ng dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Ito ang paninindigan ng Pangulo sa naturang usapin. I will allow the burial of Marcos sa libingan ng bayani. Ang batas nagsabi sino ang pwedeng ilibing doon sa libingan. Presidents and soldiers. Huwag na muna yung iba. Marcos was a president. As a matter of fact, I voted for him during the first term. My father was with him. He was a cabinet member. So I voted for him. Marcos was a soldier. Sinabi pa ni Duterte na malinaw kasi na naging Pangulo at sundalo si Marcos. Wala ring pakialam ang Pangulo kung magsagawa ng kilos protesta ang mga tutol sa pagpapalibing kay Marcos sa libingan ng mga bayani. Mag-demonstrate kayo, go ahead. I will not. You can use the streets 1 month. I will tell the mayor, give him permanent permit. Wala nang, ayusin lang ninyo ang traffic. All that I would need really is people na gusto ninyo mag-demonstrate, go ahead. How many days? I'll give you a month. Bigyan mo lang kunti ang mga tao because your right to air your grievance, mag-demonstrate ka mo is a constitutional right. But that right is also subject to the rights of others, not of your liking or sharing your belief. So, demonstrate. Walang problema. Huwag kayong matakot. Sabihin ko sa pulis, hayaan mo. Pero ayon sa Pangulo, ang mga nagrarally na ang dapat na magpaliwanag sa taong bayan sa abala na kanilang lilikhain. Ilang pulis at sundalo lamang anya ang kanyang itatalaga sa mga kilos protesta para mga siwa sa daloy ng trapiko. Saan gusto ninyo? Luneta? Kasi para ma-reroute ko. Quiapo? Okay. But you answer to the people for the disturbance. Ako, pulis, yan mo. Okay. Bumbiro pa ako dyan. Reserva ako ng tubig para sa sunog. Enjoy your right. You have it, but subject to the right of others. Dahil sa pagmamatigas ng Pangulong Rodrigo Duterte, 6 na petisyon na ang inihain ngayon sa Korte Suprema para lamang maharang ang tagkang paglilibing kay dating Pangulong Marcos sa libingan ng mga bayani. Matigas man ang paninindigan na ipalibing si Marcos sa libingan ng mga bayani, anuman ang pasya ng Korte Suprema ay igagalang ito ng Pangulo ayon kay Presidential Spokesman Ernesto Abella. Bayang nagtatanong, mamamayang nag-uusisa, ako si Chona Yu. Para sa pamilya ng mga nasawi, napahirapan, nabiktima at nakipaglaban sa diktatorya noong panahon ng martial law, ang mga katagang move on ay tunay na mabigat at mahirap na tanggapin. Marami ang mga namatay at hindi na nakita.
walang lamay, walang libing. Pero para sa Pangulo, ang usapin ay kailangang matudukan na. Nito lamang Martes, ika-23 ng Agosto, ay nag-issue ng status quo ante order ang Korte Suprema tungkol sa paglilibing kay Marcos sa libingan ng mga bayani. Ibig sabihin nito, wala munang magaganap na aksyon o wala munang gagawing paglilibing kay Marcos sa libingan ng mga bayani sa loob ng 20 araw na pag-iral ng status quo ante order. Sa August 30 na ang oral argument sa Korte Suprema tungkol sa usapin ng libing. Pero kung hindi pinal na tututulan o pipigilan ng Korte Suprema, tuloy na ang libing ni dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Para kasi kay Pangulong Duterte, ang paglilibing kay Marcos sa libingan ng mga bayani ay hindi lamang napapanahon, kundi nararapat para sa pagsusulong ng pambansang interes na naaayon sa kanyang plano bilang Pangulo. At ang pasya ng Pangulo, ang libingan ng mga bayani ang magiging himlayan ng dating Pangulo na itinuring na diktador sa kasaysayan ng Pilipinas. Kami ay nagtanong, kami ay nag-usisa. Ako si Alvin Barcelona.